Confused, overwhelmed, hesitant, lost, broken. No one is exempted. Everyone goes through it. This is the reality of life. It can drag us in different directions, but no matter how far we wander off, one truth remains. God's faithfulness remains the same. So we hold on to his vision, a spirit-led church, a people rooted in God's word, intentionally sharing God's love through discipleship, transforming communities to know God. Our mission to make God's word real in people's lives, so that all may experience his love and faithfulness. We live in an ever-changing world, but we hold on to a never-changing God. Loving God and loving others, transforming people, transforming the world. Good morning, everyone. Good morning, po. Morning! Good morning, church. Good morning, Winalabang. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. Amen. And where God is, there is freedom, there is deliverance, there is new life again. Amen. Hallelujah. Come on, church. As we worship Him, let's continue to give our hearts to Him. Amen. Let's clap our hands to the Lord. Hallelujah. Praise Him. Clap your hands like this, church. Lord, we welcome you today. Amen. Hallelujah. I was born
was my doom till I met you. Hey! I was breathing but not alive. All my failures I tried to hide. Sing it out. It was my doom till I met you. You called my name and I ran out of that grave. Hallelujah. Out of the darkness into your glorious day. You called my name and I ran out of that grave. Out of the darkness into your glorious day. Hey, hey. Now your mercy has saved my soul. Hallelujah. Now your freedom is all I know. Let's declare this and say, the old man knew Jesus when I met you. You called my name, you called my name, and I ran out of that grave. Out of the darkness into your glorious day. You called my name and I ran out of that grave. Out of the darkness into your glorious day. Yes, Lord. Thank you, Lord, for the freedom in this place. Hallelujah. Come on, church, let's sing this together and say, I needed rescue, my sin was heavy, but chains break at the weight of your glory. I needed shelter, I was an orphan, but you called me a citizen of heaven. When I was broken, you were my healing. Now your love is the air that I'm breathing. I have a future, my eyes are open. 'Cause when you call my name, say, I ran out of that grave. Out of the darkness into your glorious day. You called my name and I ran out of that grave. Out of the darkness into your glorious day. Hallelujah. You're so glory. Savior of my soul, lover of my life, I love you endlessly. Passion of my heart, everything you are, I love you endlessly. Hallelujah. You love me before I knew of you. You love me, now I give it back to you.
of your Son, I find myself undone. I love you endlessly, Savior of my soul, lover of my life. I love you endlessly, passion of my heart, everything you are. I love you endlessly. Let's lift it up to the Lord. You love me before I knew of you. You love me, now I give it back to you. With your majesty, I fall to my knees. I love you endlessly. With the beauty of your Son, I find myself undone. I love you endlessly. We pour out our love for you, Let's declare this together, church. You love me before I knew of you. You love me, now I give it. All across the room now we declare it and sing. You love me before I knew of you. You love me, now I give it back to you. With your majesty, I fall to my knees. I love you endlessly. With the beauty of your Son, I find myself undone. I love you endlessly. With your majesty, I fall to my knees. I love you endlessly. With the beauty of your Son, I find myself undone. I love you endlessly. I will love you, Lord. I will love you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. With your majesty here, I fall to my knees. I love you endlessly. With the beauty of your Son, I find myself undone. I love you endlessly. With your majesty here, I fall to my knees. I love you endlessly. Focus on the sign. When the beauty of your Son, I find myself undone. I love you endlessly. Hallelujah.
is no greater name. The cross still stands, the blood still flows, the work is finished, and hell still knows that the grave is still empty, the stone is still rolled, and you're still high and lifted up. You're still sitting on the throne. The cross still stands, the blood still flows. Oh yes, the work is finished, and hell still knows that the grave is still empty, the stone is still rolled. We'll lift you up. You're still high and lifted up. You're still sitting on the throne. Oh, praise to the name above. Oh, it's we sing hallelujah. Every voice will proclaim there is no higher name. Hallelujah. Age to age we will sing, there is no higher name. Every voice will proclaim there is no higher name. Hallelujah. Age to age we will sing. Oh, praise to the name above all names. Here is Jesus. You reign. You're the name above all names. We sing praise. Oh, yes. Oh, praise to the name above all names. Jesus, you reign. You're the name above all names. You're the name above all names. You're the name above all names. Oh, we sing Jesus, I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Let us sing that, church. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break
Jesus, for my family, I speak the holy name, Jesus. Hallelujah, yes, God. We speak your name, O Father. Thank you, Jesus. We speak your name, O Father. From every mountain of troubles that we have, down to the valleys of our sorrows and our pain. We speak Jesus, oh God, because we know that you are our hope, our stronghold, the source of power, oh Father, in our lives. The one that who can grant the impossible, oh Father. The deepest desires of our prayers, oh Father. Jesus, 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 oh God. You have proven yourself faithful, able, and more than enough for us in the past. And we have faith today, oh God, that you will always bring us to the goodness and the pleasant will of the Father through the name of the Son, Jesus. Hallelujah. This morning we just pray, oh Father, that you remind us that you are not the last resort in our prayers, that you are not the last option in our ambitions, oh God, but you are the most powerful, the overwhelming source of life, source of strength, of provisions, oh God, in our lives, and that you deserve all our glory and praise and thanksgiving this morning. You deserve our praise, oh Father. You deserve our love and our obedience, oh God. Allow us, oh God, to open up and meditate on your word so that we can bring you back all the glory, oh Father, all the thanks that you deserve as we bring you back our love and our acknowledgement that you are the one true and living God. Jesus, Jesus, Jesus. In Jesus' name, amen. Every decision we make begins somewhere deeper than behavior. Beneath our priorities, conflicts, and desires lies a battle for control. From the very beginning, in Genesis 3, selfishness distorted how humanity thinks, leads, works, and lives. But God calls us to something greater, surrender over self. This series will help us uncover hidden patterns, realign our priorities, and live with Christ-centered purpose. Mentality, shifting the mind from self-preservation to Christ-centered living. Good morning. Sabi nga sa katabi mo, kapatid, kahit mataas ang gasolina, nandito ka. Salamat sa Diyos. Ah, okay. So magandang umaga po sa bawat isa, especially ating po mga kapatid na nandun sa kanilang mga tahanan, nanonood sa atin, at kami po ay palaging nananalangin na sana po ay makasama na namin kayo rito. No? Para po doon sa hindi mo nang kakilala sa akin. No? Meron ba? Ako po si Pastor Mer. Para po doon sa ating mga viewers, no? Ako po ay isa sa mga associate pastor ng ating pong iglesia. No? Now, we are now on the third topic of our series entitled Me Mentality, no? Na kung saan tinatalakay po natin
yung pong effect sa buhay natin at sa buhay ng ibang mga tao kapag yung sariling kapakanan daw po natin yung ating niintindi. Tama po ba? And we are concentrating and focusing on, surrendering ourselves to God. At alam natin lahat, nung first topic natin, ay yung origin daw po nitong ganitong mindset, kung saan yung ating pong sarili ang ating niintindi, ay started pa po doon sa may Genesis 3 na kung saan nag-decide po yung first creation na mamuhay ng independyente sa ating pong Panginoon. Malapit na po yung Independence Day, no? Pero sila po, nagkaroon na po ng Independence Day, no? Si Adam and Eve, no? Ibig sabihin, they decided to live their lives apart from God and they decided to define for themselves what is good or evil for their lives. Yun po yung naging kasalanan and it resulted in that independent spirit. At yung effect po nitong independent spirit na ito ay bumaba po from generation to generation at inabot po sa ating generation. No? And the more this generation ay gumagawa po, they live independently from God and from His commands, the more po na nagiging miserable yung mga buhay. They did what seems right before their eyes. Yun po yung ginagawa. No? Parang medyo mainit, ano? Ako lang ba ang ano? Nararamdaman, parang medyo mainit, ano? Oy. Nakakot pa naman ako. Baka pawisan ako ng gusto rito, ah. Last Sunday, tayo po ay nag-discuss how to counter one of the me mentality natin, and that is yung self-preservation na dinalakay po ni Pastora Eunice. And we have learned that it contradicts yung po mga requirement ng ating Panginoon kapag gusto po natin sumunod sa Kanya. And so, naging conclusion po natin that to follow Jesus is to unfollow our, self-preservation desires, no? Ngayon po ay tatalakay tayo ng isa na namang me mentality attitude na masasabi natin na karamihan po sa atin ay nag-struggle with this, ano? And tignan po natin kung makaka-identify po kayo dito sa mga picture na ipapakita ko sa inyo, no? Parang ayaw, ah. Tama, oo. Ayun. Ayan. Nagkaroon na ba kayo ng experience na dahil napagod kayo kagabi, dapat magdi-devotion kayo, sabi nyo, mamaya na lang ako gigising kasi napagod ako kagabi. Ayan. No? Meron din ba kayong nakaka-relate dito na ang kalat ng kwarto nila, tapos feel nila dapat sila maglinis, kaya lang sinasabi nila, dami po kang ginagawa eh. Next week na lang ako maglilinis ng kwarto ko. May nakaka-relate ba? May nakaka-relate? Okay. Buti naman. Dahil mahal ang gasolina, yung iba sabi nila, next month na ako magta-tights. At saka yung aking project ni Himaya, baka next month na lang din. Ayan. May nakaka-relate ba? Tanong nga yung katabi mo, nakaka-relate ka ba? Okay. Bukas na ako papasok. Tinatamad ako, ang sarap maglaro ng ML eh. Ayan, no? Tapos, mag-grab na lang muna kami. Order na lang muna ng food sa Grab kasi medyo tinatamad ako magluto. Tinatapos ko pa itong aking librong binabase. No? Kung titingnan po natin, ano po ba yung common denominator nitong mga tao na ito? Katamaran ba yan? Ano po ibig sabihin kapag yung pinagpapaliban mo yung dapat mong gawin sa kinabukasan? Ano po tawag natin doon? Sa English, anong? Yun. Yan. Galing. Procrastination. Nag-iisip ako ng sentence eh. To use sentence, yung procrastination, wala po akong maisip eh. Sorry po ang hirap po kasi. Ang hirap po kasi ng pag nagpipreach ka dito, kinakailangan medyo engaging ka eh. Kasi yung mga preaching kong kasama ko po, ini-evaluate po nila ako habang nagpipreach ako eh. No? Ganun po yun eh. Now, pag sinabi natin procrastination, we put off yung mga dapat nating gawin ngayon. No? Ito daw po yung words to live by na kinukuha ng mga nagpo-procrastinate. Ano? Sabi niya, the next time you feel the urge to procrastinate, you put it off. Man. Another,
I have decided that I will stop to procrastinate starting tomorrow. Yan, no? Tapos, I have a bunch of negative effect of procrastination. I will share it to you later. Ayan. Now, ang tanong natin, bakit po kayo nagpo-procrastinate ang mga tao? No? Tamad lang po ba sila? Yung tingin po ba natin doon sa mga tao, mga masasamang tao ba yan? Hindi naman, di ba? Hindi po sila basta katamaran lang yan, yung ginagawa nila. It's deeper than that. And it has something to do with wrong or sabihin natin misplaced mindset. Meron po silang problema sa value system nila. Hindi po nila ma-determine kung ano talaga importante sa buhay nila. They cannot distinguish which is important and which is urgent. Yun po ang talagang parang pinaka-root cause nito. At kung tutuusin po, ito po yung ugat nung tinatawag nating independent spirit. No? We decide what is right for us and we are to decide kung kailan natin gagawin yung what is right for us. So yun po yun. Now, ito pong procrastination na to, kapag hindi daw po tayo nag-ingat, it will lead to another sin. Natatalakayin po natin sa umagang ito. At yung kasalanan po na sinasabi natin na to, it looks good. It does not look like evil, no? But it hides something, masasabi natin from the good things na ginagawa natin, no? Titingnan po natin, sa pagtalakay natin, titingnan po natin yung account sa buhay ng mga Israelita, 536 BC, no? Sila po, iniisip nila, they thought that what they were doing was only procrastination. Pero hindi po pala, no? And then the Lord spoke to them and showed to them kung ano po yung talagang kondisyon nila. Now, as we study this, gusto po natin na habang tinatalakay po natin ito, tingnan po natin ating mga current life situations, no? Kung makaka-identify po tayo rito at kung nakita po natin na, ako yan na. Hindi si sister na hindi umating ngayon. Ako yan na, no? So, may gawin po tayo mga action steps para na sa ganon, yun daw pong ating mga priorities, ano man po yung mga priorities natin, mga decision making natin, may align natin sa ating Panginoon. Yun naman po yung objective ng ating series kung bakit meron tayo nitong me mentality. Kukunin po natin pag-aaral natin sa Haggai 1, verses 4 to 5. No? Nababasa po ba natin? Pwede ba natin basahin ng sabay-sabay? 1, 2, 3. Yan. Yan. Salamat po sa ganadong-ganado kayo magbasa, no? Parang talagang nakatulog kayo na maayos kahapon, Okay, no? Ang title po ng ating pag-aaralan ngayon, nung nakaraan kasi, ano yung title ni Pastor Eunice? Counter instinct, no? Ako po, ganun din, gagayan ko na lang. Counter strike. Counter self. Okay, kasi medyo ano po ito eh. So, manalangin lang po muna tayo. Ama namin sa langit, maraming salamat po sa umagang ito. Dalangin po namin ikaw mangusap sa amin sa pamamagitan ng banal mong Espiritu that we may be able to receive your message for all of us. And as we hear your message, Lord, we pray that we will be able to respond rightly. Salamat po, Panginoon, itong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. The usual, yung context po natin, sino po ba nagsulat itong Haggai? Hulaan niyo kung sino nagsulat ng Haggai. Okay, si Haggai. Okay. And he was one of the 3 post-exilic prophet. Ano po ibig sabihin ng post-exilic prophet? Sila po yung mga kasama po niya si Zechariah at si Malakay. Sila po yung mga propeta na nag-prophesy sa mga Israelita after the 70 years exile nila sa Babylon. So nakabalik na po sila sa Judah. No? So yun po. So yung audience po nila ni Haggai dito ay yung mga remnant ng Jewish people who had returned from Babylon. And the exact number is 42,000 plus. Ano nangyari doon sa iba? Yung iba po kasi, biro mo naman, 70 years ka ba naman nag-stay sa Babylon? Yung iba po sa kanila nag-settle na doon. Nagkaroon na sila ng business, nagkaroon na sila ng siguro magandang doon, pamumuhay. Iniisip nila, mag-uumpisa na naman ako pagbalik ko doon sa Judah, di ba? So, yung mga bumalik lamang daw po, ang sabi doon sa may verse, those whose heart was moved by God. Sila lang po yung bumalik, no? Papunta sa may Judah. Ano po yung purpose ditong prophecy na to? Para tawagin po pabalik yung mga tao ng Diyos
doon sa tinatawag nating right priorities and spiritual faithfulness. Kasi medyo nagkaroon po sila ng tinatawag nating unfaithfulness, no? Hindi po nila alam 'yon, ano? Now, to tell you more about yung ating pong context nito, 70 years after, mga kapatid, kasi po yung Babylon na nag-conquer sa Judah at nagpadala sa kanila doon sa may Babylon, na-conquer po ng Persia. At during that time, ang Persian king po ay si King Cyrus. And ang sinabi doon, God moved the heart of King Cyrus at nagbigay po siya ng edict para sa mga Israelita. At ito po ang part noong edict na ibinigay niya. Whoever is among you of all his people, may his God be with him. Let him go up to Jerusalem in Judah and what? Build the temple of the Lord, the God of Israel, who dwells in Jerusalem. So hindi po umalis sa Jerusalem ang Diyos. Hindi siya sumama sa Babylon, no? Hindi, biro lang po. God is everywhere, ano? Kaya lang, kay King Cyrus, alam niya na doon pa rin. Naghihintay ang Panginoon at kinakailangan niya ng isang lugar na kung saan He can meet with His people, and that is the temple. Now, yung templo po na sinasabi nila na nagiba was destroyed by the Babylons. To the ground, To the ground. Talagang giniba nila. Pagkatapos yung lahat daw po, ang giniba po nila yung temple na ginawa ni Solomon. You can just imagine, ano? Pinaghirapan po ni Solomon yun, sinira lang. No? And yung lahat po ng mga articles na nandoon sa loob ng templo, dinala po lahat ni Nebuchadnezzar yun doon sa may templo niya, doon sa may Babylon. Kasi meron din silang templo, meron din silang Diyos doon eh. No? Now, nung binigay po yung edict, ang ginawa po ni King Cyrus, hindi lamang niya binigyan ng freedom na makabalik, binigay po niya yung lahat ng mga pangangailangan ng mga Israelita para makapag-rebuild sila ng templo. And even yung mga articles na kinuha ni Nebuchadnezzar, ibinigay po sa kanila para yun po yung magamit nila in building the temple. And so the 42K traveled back and they were all excited. Excited po sila, hopeful and unified. No? And as they arrived, they started laying the foundation of the temple and the altar. No? So ang ginawa po nila, yung altar muna. For 7 months, they were able to lay and finish the foundation nung templo. But soon, kasi po nagkaroon ng mga external oppositions, no? Yung mga sa karatig lugar nila, inopose po yung kanila at nagbigay pa po ng mga threats. And because of that, nahinto po yung paggawa ng templo. Okay. Pansamantalang natigil yung paggawa ng templo. Kaya lang yung pansamantala po nila naging pansamantagal. Bakit? Alam niyo kung gaano katagal na stop yung pag-build ng templo? 16 years. Wow. Okay lang sana kung 1 or 2 years. 16 years. No? Walang nangyayari. No? Kaya po, during that time, nagbigay po ng mensahe ang Panginoon through Haggai para na sa ganon to wake up these Israelites from their slumber at maipaalala sa kanila, ano ba yung rason nyo kung bakit kayo bumalik dyan? Ang rason kung bakit kayo bumalik dyan para i-rebuild yung temple. Kasi for 70 years na nasa Babylon kayo, wala kayong templo eh. You were not able to worship your real God, your God. And ang gusto ng ating Panginoon, ma-revive yun, ma-restore yun. Now, alam niyo po, siyempre, kapag halimbawa, medyo matagal na hindi mo ginawa ang isang bahay, naluluma yan di ba? Siguro, parang nawala na rin po siguro excitement nila, nag-die down na rin, ano? At alam niyo po, yung focus po nila na divert na sa ibang bagay. Yung mga free will offerings na tinanggap nila sa Babylon, no, from King Cyrus, mukhang ginamit po nila sa iba na. Ginamit nila sa kanilang mga bahay. At nung ipinaalala sa kanila ni Haggai yung kanila pong misyon, ang sinabi po nila, it is not the right time to build the Lord's temple. Na parang sinasabi nila, mas importante yung aming mga bahay kaysa sa bahay ng Panginoon.
mas importante sa amin yung aming mga bahay kaysa sa sambahin namin ang Diyos. No? So as we discuss this, tatlong bagay po yung ating i-discuss. Kung meron po tayong 3A, kanina meron tayong 3S. Ano yung 3S? Social Security System. Hindi. Symptoms that led to their sin, and because of that, God gave them the solution. Amen. Excited po ba kayo? O wag magdadagdag yung excitement niyo ha. No, hindi tayo 16 years na titigil, no? Okay. Okay, unahin natin yung symptoms. Pag sinabi natin yung mga symptoms, ito daw po yung mga visible signs na merong hindi magandang nangyayari doon sa ginagawa nila. Although nangyayari na po yun sa harapan nila, parang hindi po nila pinapansin. No? Kasi nakapokus po sila doon sa paggawa ng kanilang mga sariling bahay. Ano? Pero alam nyo, nung yung excitement po nila before, sobrang lakas. Kasi, alam niyo po, sinasabi doon sa may Ezra 3, na nung sila daw po ay dumating doon, hindi pa nagagawa yung buong templo, inuna nilang ginawa yung altar. At nung nagawa po yung altar, mga kapatid, nag-Soakers Day sila. Hindi Soakers Night kasi araw no? Soakers Day. No? Ang ginawa po nila, nagpuri sila sa ating Panginoon. Sabi na, with praise and thanksgiving, they sang to the Lord, He is good. His love towards Israel endures forever. And all the people gave a great shout of praise to the Lord because the foundation of the house of the Lord was laid. Wow! At nagsama-sama daw po yung ingay ng iyak ng mga medyo matatanda. Umiiyak daw po sila. Finally, no? Naranasan uli namin magpuri at mapunta sa presensya ng ating Panginoon. And yung pong iba ay sumisigaw. At ang sabi doon, yung daw pong sigaw nila ay umabot sa malayong lugar. So they have experienced how to worship God again. But that was the last time. That was the first and last time that they conducted Soakers Day. 16 years have passed at wala na po silang ginawa. At yun ang sinasabi nila, what we are doing right now is only right. Tama lang naman yung ginagawa namin. And yung pag-worship namin sa Diyos, makapaghihintay naman yan eh. Yun po yung sinasabi nila. Tayo po, di ba, minsan, hindi naman tayo nakaka-attend palagi. Sino rito yung perfect attendance sa Sunday worship? Hindi na natin patataasin ng kamay, ha? Pero ako, marami sa atin dito, alam ko na, hindi ako absent pag Sunday worship. Siguro minsan sa atin dito, nakadalawang linggo, hindi tayo naka-attend. No? Okay lang naman yun. Ano? Meron ba rito umabot ang isang buwan na hindi naka-attend ng worship service? Siguro namimiss mo ba natin if ever? Ha? Kung isang buwan namimiss mo, 16 years, hindi ka nag-church. Wala ka bang mararamdaman yan? Diba? So siguro, you can relate with me, ano? They assume that hindi pa time talaga kasi kung merong opposition, kung talagang kalooban ng Diyos na i-rebuild yung temple, dapat walang opposition. Yun po yung sinasabi ng mga Israelita, no? So ano po yung sinabi ng ating Panginoon sa kanila? Nag-respond po yung Panginoon sa kanila, is it a time for you yourselves to dwell in your paneled houses while this house lies in ruins? Now therefore, thus says the Lord of hosts, consider your ways. No? Hindi po sinabi sa kanilang Diyos na mali ang ginagawa nyo. It's wrong for you to build your own houses. Well, I do believe God loved to see them having their own houses. Tama po ba yun? So wala po siyang sinabi na masama ang ginagawa ninyo. Ang sinabi lang po ng ating Panginoon sa kanila, you consider your ways. And when God said to them, consider your ways, you give serious attention naman. How is your life going on? Baka merong mga nangyayari sa buhay ninyo na hindi nyo masyadong pinapansin kasi masyado kayong busy doon sa paggawa ninyo ng inyong mga sarili-sariling bahay. When we say consider the ways, we need to stop, to reflect, and to evaluate, and see what is happening in your life and kung ano yung nangyayari sa kapaligiran ninyo. In light of God's truth. No? So,
naging blunt po yung ating Panginoon in telling them kung ano po yung mga bad symptoms na hindi po nila nakikita. Ito yung sinabi ng ating Panginoon. You have sown much and harvested little. You eat, but you never have enough. You drink, but you never have your fill. You clothe yourselves, but no one is warm. And he who earns wages does so to put them into a bag with holes. Ano sinasabi ng Panginoon sa kanila? Okay, nagkakaroon kayo ng mga investments, no? Kaya lang hindi nagiging profitable and fruitful yung mga investment na ginagawa ninyo, no? Nagtatanim kayo pero kukunti lang yung harvest na nakukuha ninyo. Well, nakakabili kayo ng pangangailangan nyo, yung food, yung clothing, yung drink, but ang sabi ng Panginoon, hindi pa nyo napapansin parang hindi enough. Parang kulang. Hindi pa nyo nakikita na may kulang. Tapos sabi niya, trabaho kayo ng trabaho, kaya lang, yung mga earnings ninyo, it is going nowhere. Laki kita, pero di kita. No? Chinese proverbs po yun eh. Laki kita, di kita kasi medyo singkit kaya Chinese. Actually, joke yun eh. Okay. So, ano ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng ganyan? Sinabi po sa kanila ng Diyos bluntly, ano ang dahilan kung bakit nagkakaganyan? Sabi ng Panginoon sa kanila, you expected much, but see, it turned out to be little. What you brought home, pakibasa po yung naka-red. Wow. I blew away. Why? Declares the Lord Almighty, because of my house, which remains a ruin, while each of you is busy with your own house. Therefore, sabi rito, because of you, because yung mga ginagawa nyo, the heavens have withheld their dew, no? And the earth its crops. So nagtatanim kayo pero walang hamog na ipapadala yung heaven para diligin. Alam niyo po ba na ang dew, ang the best water na po pwedeng mag-alaga? Alam niyo po, doon sa may Mount Zion, doon sa may baba po ng Mount Zion, meron pong dew na bumababa dyan eh. Sa Israel daw po lang kayo makakakita ng sobrang lalaking mga kamatis, mga gulay. Why? Because it's not the water that God is using para diligan sila. It's the dew. Kapag pala Jew yan, hindi Hudyo Jew. D-E-W. Mas maganda ang tubo ng mga gulay. Pero sabi ng Diyos, sinarado ko yung langit para hindi bumaba yung dew. At yung earth, imbis na mag-produce ng maraming crops, I prevented the earth to produce crops. At ang sabi niya, nagpadala ako ng El Nino. Ayan. Merong drought. Bakit? Dahil doon sa mga ginagawa ninyo. No? So, let's pause for a moment. No? Tingnan nyo, no? I blew away. I withheld the dew. I called for a drought. Tanong lang natin, did God really meant that? Totoo ba yan? Ganyan ba kalupit si Lord? Ganyan ba siya mag-punish? Ipinapakita lang ng ating Panginoon sa kanila that what you're doing is not just simple procrastination. You are sinning against your God. Nagkakasala kayo sa ating Panginoon. Ano? Now, bakit po ganyan? Ano? Well, let us remember na ang context po nito mga kapatid, yung po mga Hudyo during that time, they are under the Mosaic Covenant. Okay? Yung Mosaic Covenant po, naka-indicate sa kanila sa Word of God sa Deuteronomy 28, na kapag sila ay sumunod sa ating Panginoon, blessings and provision will come down to them.
They will be fruitful in every way. At ang Diyos ang maglalagay ng daan para sila po ay pagpalain. Kapag sila po ay carefully obeying God. That is verses 1 to 15. Pero makikita natin si Deuteronomy 28, from verse 16 up to the last verse, nandun po yung mga curses and punishment kapag sila po hindi sumunod sa ating Panginoon. And because of that, nakasulat na po, yung mga nararanasan po nila, nakasulat na po yun sa salita ng Diyos under the covenant. At wala na po magagawa ang Diyos doon. Hindi po niya pwedeng palitan yon. Because God is true to His word. He will never lie. Kapag halimbawa, ginawa mo yan, nagdisobey ka, yan ang manaranasan mo. Eh, nakalagay po yan doon sa Deuteronomy 28. Now, so sila po, they were only experiencing the consequences of their disobedience. And God was trying to tell them, He is not only waking them up from their slumber, gusto pong ipaabot sa kanila ng Panginoon that there is no life apart from me. There is no life if you will not involve me, if you will not put me first in your life. That if you will continue to live for yourselves and neglect me, that will be the worst thing that you will ever experience in your life. Matitikman mo yung sumpa. At hindi po yung sumpa na hindi po galing yan sa Diyos during that time. It was contained in the Word. No? Sabi nga po, putting self first is always self-defeating. No? We cannot expect God to be involved in our agendas if we don't have time for His agenda. Minsan po mag-iisip tayo, no? Meron tayong mga business, papabless ko to, kila pastor. Yeah, papabless ko to, di ba? Tapos pag hindi nag-prosper, Lord, ba't ka naman ganyan? Di ba? Di ba pinabless ko sa ito? May sasabihin ni Lord, sino ba may gusto niyan? Ako ba o ikaw lang? Hindi mo naman ako sinama sa pagpaplano eh. Di ba? Ikaw lang ang nagplano. Ikaw lang. Tapos, kaya ka nagpa-bless na pastor kasi feeling mo kapag merong prayer ng mga pastor, eh, magiging okay kahit hindi mo sinama ang Diyos sa pagpaplano. Parang sinasabi na, you're wrong there. You're wrong. Kapag hindi mo ako sinama sa agenda mo, sa plano mo, huwag mong asahan na sasamahan kita. Diyan sa agenda mo. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, narinig mo yun? Ayan, okay. So kung kayo po nagbabala kayo ng mga pagbibusiness, no? Siguraduhin nyo lang, mga kapatid, na kasama nyo ang Diyos. Amen ba yun? So ano po ang nangyari? Yung kanila pong ginagawa, it led to the sin. At ano po yung kasalanan yun? Ito, selfishness. Selfish. Sabi ng Diyos, masyado kayong selfish. Sa Tagalog, nagtitinda ng isda. No? Hindi. Selfish. Tama ba yun? Nagtitinda ng isda, selfish? Okay. yung selfishness daw po, mga kapatid, it hides in small choices. Ito yung sinasabi ko na, it looks like good things. Masama ba mag-provide sa family mo? Hindi, di ba? Masama ba mag-improve ng iyong tahanan, pagandahin mo yung bahay mo? Hindi naman. Masama ba magplano for the future? Hindi naman. No? Kaya lang, nagiging kasalanan daw po yan kapag they become more important than God. And when we spend more time with it and we give God whatever is left over. Yan. Naku. Sabi mo sa katabi mo, narinig mo yan? Narinig mo? You know, being selfish, yung matawag ka na selfish, big word po yan. Sino po rito ang nakarinig na sinabihan siya ng selfish ka? Napaka-selfish mo naman. Nasabihan na po ba kayo na napaka-selfish nyo? No? Ayaw po natin na masabihan tayo. Kasi konektado po yun sa ibang mga negative attitude. Pag sinabing selfish ka, wala kang pakialam.
Wala kang concern sa nararamdaman ng mga tao. Di ba? Yung po yung ibig sabihin niyan, no? Sarili mo lang iniisip mo. No? Ang nakakalungkot, ang bilis daw po natin, minsan bitiwan yung word na napaka-selfish mo. Halimbawa, na-late lang sa usapan. Halimbawa, 8:30 yung usapan, dumating ka ng 9. Napaka-selfish mo talaga. Halimbawa, nasarapan ka sa pagkain, tapos naubos mo yung kanin, naubusan mo yung kasama mo sa bahay. Sasabihin mo na, napaka-selfish mo. O kaya, halimbawa, nag-aya ka kumain, tapos tinanong mo, anong gusto mong kainin? Kahit na ano. Kahit na ano. O tapos kahit na ano, ikaw pumili nung kakainan ninyo. Sasabihin sa'yo, napaka-selfish mo. Yeah. Okay. The Bible defines selfishness not just a negative attitude, but, sabi riyan, is a self-centered mindset and attitude that places one's own desired needs, gain status, or comfort above God's will. So, hindi lang siya basta against doon sa naramdaman ng mga tao. Kaya ka naging selfish. It is against God's will. And it is described as a way of living where self becomes the dictating force of life rather than God. No? Selfishness daw po, in its simplest term, is living and thinking independently from God. Yan yun. No? Now, talking of selfishness, alam ko naman po, ako, no, lahat daw po kasi tayo merong angking selfishness eh. Tama ba yan? Kaya lang, may dumating daw po sa punto ng buhay natin na nung tayo po ay nag-iba, yung ating, sabihin nating journey, medyo nabawasan. Ako po nabawasan yung aking pagiging selfish nung mag-asawa ko eh. Kayo rin ba? Dati-rati kasi nung single ka, kung ano yung gusto mong bilhin, bibilin mo lang kagad, di ba? Nakita mo yung sapatos, bibilin ko to, bibilin ko to. Pero nag-asawa tayo, hindi na tayo basta-basta bumibili ng gusto natin bilhin, di ba? Ewan ko lang sa iba, no? Nag-uusap tayo, di ba? Nag-uusap, mag-asawa, lalo na kung mahal yung bibilhin mo. Di ba? Lalo na po, nung nagkaanak tayo. Mas nabawasan, di ba? Minsan, kakainin mo na lang ganyan, biglang sabihin ng anak mo, paakin na lang po yan. Ha? Sige. Say na lang. No? Natatandaan ko yung pag ulam po namin, pusit. Di ba yung pusit, mayroong katawan at saka may ulo? No? Yung asawa ko, 2 klase ng luto ginagawa niya eh. Yung ulo, tapos ang kasama yung tinta. No? Yung katawan, iba yon, ang kasama nun, ginigisa siya. So, mas masarap yun. Mas masarap yun. Eh, yung mga anak ko, paborito pusit. So, ang gagawin namin mag-asawa, ang kakainin namin, yung may tinta. Yung may ulo. At ipinapaubaya namin sa aming mga anak, yung katawan. Naiinis ba kami? Hindi. Kasi sa'yo, pag okay, pag masasarapan, pag para sa anak ko, okay lang yan. Yeah? So pag binabangga natin, ginagawa natin doon sa mga mahal natin sa buhay, parang mukhang hindi naman tayo selfish. Kaya na pag binangga mo na sa salita ng Diyos, ayun na. Doon lumalabas yung tunay. Selfish pala ako talaga. No? Okay po ba yun? Selfishness says, what can I get? Love means, what can I give? Tama po ba yun? Sabi mo ulit sa katabi mo, narinig mo yan? Okay, narinig mo yan, ha? Okay. So dahil sa nakita nila yung kasalanan, nagbigay ng solusyon. Ano po yung solusyon ng ating Panginoon? This is what you should do. Sabi niya, give careful thought to your ways. Ano po yung sinabi niya? Go up into the mountains and bring down timber and build my house. Napakasimple po. Napakasimple nung sinabi ng Panginoon. Hindi na natin pag-uusapan yung mga hindi nyo ginawa. Hindi na natin pag-uusapan yung 16 na taon na ginawa ninyo. Ito na lang. Punta kayo sa bundok.
kumuha kayo ng kahoy at mag-umpisa na kayo na mag-build. Ano po ang naging response ng mga tao, ng mga Israelites? Ang sabi po doon sa salita na may verse 12 and 14, when the people heard God's message, ano po ginawa nila? Responded, they feared the Lord, and they repented. And they got to work rebuilding His house. Now, yung feared the Lord po dito, mga kapatid, hindi po yung natakot sila sa Diyos sa maaaring gagawin sa kanila. Ang ibig sabihin po niyang feared the Lord na yan, yung kanila pong respeto sa pagsunod sa salita ng Diyos na ibalik sa kanila. Yung sense of respect doon sa salita ng Diyos. Nakita po nila, it was not Haggai who is talking to them. Nakita po nila that it was the Lord Himself who is talking to them. And so they repented. No. Hindi daw po tayo magre-repent doon sa kasalanan natin kapag hindi daw po natin nakita ng malinaw yung mga sinasabi ng ating Panginoon sa atin. So ito po ang nangyari, mga kapatid. The temple was completed on the 3rd day of the month of Adar in the 6th year of the reign of King Darius. Makita natin dito si King Cyrus, di ba? Si King Darius na, yung King Darius during the time. So, matatandaan natin, 536 BC po sila umuwi bumalik. No? So, they laid the foundation, kaya lang, nag-stop po yung kanilang paggawa for 16 years. No? So, after the 16th year, nag-prophesy po si Haggai sa kanila at sinabi sa kanila yung dapat nilang gawin. So, nag-umpisa po uli sila noong 520 BC. Natapos po yung temple in 4 years' time. 4 years' time. No? It took 4 years after they stopped. And so, the total time, including the stoppage, na natapos po yung templo, was 20 years. Praise God. Praise God. Tanong natin, ngayon, ano connection niyang symptoms na yan at saka yung solution na yan sa atin? Tanong mo, ano connection yan? Tanong nyo nga, ano connection po niyan? Maghintay kayo. Ito yon, no? Spiritually speaking, mga kapatid, spiritually speaking, physically, they were enslaved for 70 years. Tagal po nun. Halos 2 generation po yun, no? Spiritually speaking, mga kapatid, lahat po tayo may common denominator. Ano po yung common denominator natin? We were all slaves before. Tama po ba? We were slaves of the world and our sinful nature before. Bago natin makilala ang Panginoon. Ako po, 25 years old po ako nung makakilala ko sa Panginoon. So I was a slave for 25 years. No? Salamat na lang at ako po ay natagpuan ng ating Panginoon at ako po ay nawala doon sa slavery of sin at ako po ay nagkaroon ng kalayaan. No? Alam nyo, yung mga numbers na yan, medyo kadalasan po yan, very meaningful po sa akin yung mga numbers na yan. No? Yung 20 years na po yan, alam niyo po ba, 20 years back, 20 plus years back, 2005, to be exact, 2005, lumipat po tayo rito. 20 years back, we transferred here from Metropolis Cinema. Okay? Halos 500 po tayo doon. Nung lumipat po tayo rito, 200 na lang natira. No? Nawala yung mahigit sa kalahati. No? Of all the place na po pwedeng pagdalan sa atin, dito po tayo dinala ng Diyos. Okay? And yung iba po sa inyo dito, bata pa nun. No? Baka iba sa inyo, hindi pa pinapanganak. No? Yung lugar po na to, para po sa kaalaman ng hindi pa pinapanganak, no? Hindi po siya mukhang worship place. Hindi po siya ganito. No? Sa baba po, hindi ganyan ang itsura niyan. At hindi gano'n ang amoy. Ngayon, amoy isda minsan, di ba? Amoy munggo, di ba? Dati, amoy ihi. No? Ang panghipo niyan sa baba.
meron tayong mga apprehensions kung dito nga ba, pero, we prayed, the whole church had prayed, and, it was confirmed that the word of the Lord, sinasabi, this is the right place where He will meet with us, His people. We proceeded kahit konti lang po yung finances natin, mga kapatid. Kailangan po natin kasi i-renovate. Alam niyo po ba yung pader na yan? Wala yan dati. Yung pader na yan, wala yan dati. Okay? Bukas po yan kasi paradahan po ito ng mga, kasi gagawin sanang market ito, public market. So kahit wala po tayong masyadong ang mission po natin, gumawa ng worship place dito. Fitted for the people to give worship unto the Lord. And because God was the one who led us in this place, He provided all the finances that we need. But it took many years before naging ganito po yung ating lugar. Okay? And last 2 years or 3 years ago, ginawa po natin ating lobby. Di ba? Maganda po ba yung ating church ngayon? Pwede ba siyang tawagin na worship place? Alam niyo po, the council was so generous also, and we believe na dapat gastusan natin. Bakit? Because this is the house of God. We represent the God who owns the universe. Sasabihin natin ang yaman ng ating ama, ng ating tatay, pagkatapos yung place of worship natin, hindi masyado maganda. No? We enjoyed the comfort, we enjoyed the aircon. God has given us the opportunity na makapag-minister po tayo dyan sa mga surrounding community natin sa may Barrio Bisaya. No? And alam natin that nagamit po itong iglesia na to ng ibang mga churches for the work of God. No? So, nakita natin na totoo yung sinasabi ng Panginoon. Naramdaman po ba natin yung presensya ng ating Panginoon dito? Every time we are gathering here. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Amen, di ba? After 20 years plus, God was leading us again to go to another place. Tanong natin, paano pastor yung mga ininvest natin dito? Huwag po kayong mag-alala. Meron po tayong Wreck It team. Bubungkalin po natin lahat itong mga tiles na to. Dadalin po natin lahat ito. Yan, yung pati kasama yung mga dumi. Kukunin po natin lahat ito. At kung gaano kapanghi ito dati, ganun po yung gagawin natin. Iiwanan natin na mapanghi uli ito. Hindi, biro lang. Joke lang po yun. Joke lang po yun. Malay nyo. Siyempre, ang kukunin lamang po natin, yung mga po pwede natin baklasin. Hindi natin tutungkabin ito mga... Nung isang araw, tinitingnan namin ni Esel ito mga tiles na to. Ganda na itong tiles na to. Alam mo, mayroong pantanggal dyan eh. Tapos, nung bumaba kami sa lobby, sayang naman itong mga tiles na to. Lalaki nito, ang gaganda nito, di ba? Kung gusto po nyo tungkabin, at bibigyan po namin kayo ng kalayaan. No? Tungkapin, tungkabin, yung matutungkab ninyo. Okay. We are now going in our 21st year. And God has led us into a new place of worship. Sa umpisa po, medyo marami po mga pag-uusap na nangyari. It is really time for us to transfer, to move. But in the end, God has confirmed to us that He is, leading us into that place. And God is giving us a new mission field. Kasama ba namin kayo? Ha? Kasi nung nanggaling tayo sa Metropolis, 400 plus tayo, 200 lang ang natira eh. No? Nasa 200 po tayo ngayon. Tanong mo yung kasama mo. Tanong yung katabi mo, sasama ka ba? Ha? Bahala ka sa buhay mo pag hindi ka sumama. Ha? Sama ba tayo? Okay. Now, but the place na itatransfer po natin has to be renovated also.
kailangan ng i-rebuild. I-rebuild, no? Kaya lang, hindi na po natin po problemahin yon. Kung dati-dati po, yung mga workers dati tumulong sa pag-build dito, nag-hire na po tayo ng somebody to really renovate it for us, no? Para pagdating po nung time, no? Kailan po tayo lumipat dito? 2005, August. Ang target po natin sana, if God will permit, August din. 2026. But the rate that is going, di natin alam, ano? Yung ating pong project manager si Renan, no? So, bahala si Renan. At saka yung Transbuild, ano? Na wala man tayong pwedeng gawing tulong in renovating it, meron po tayong mas importanting task na dapat gawin. Ano po yun? Kung gaano po ka-importante yung physical temple, yung place of worship natin, where we can meet God, equally important is the spiritual temple na sinasabi sa Bible. And the spiritual temple is not the place, it's not the name of the church, but the people that is gathering in the physical temple. Sino po yung spiritual temple na sinasabi? Sabi po doon sa relo, ano na po ako eh, overtime na ako ng 1 minute eh, no? Ba't tayo na mag-ano? Ano nga? Okay. Sabi po sa Ephesians, ayan, we are fellow citizens with the saints and members of the household of God being joined together. Grows into what? A holy temple in the Lord, and in Him you two are being built together to become a dwelling in which God lives by His Spirit. So kung meron tayong physical temple, meron tayong spiritual temple. Who are the spiritual temple? Lahat po tayo. Spiritual temple tayo. We are the temple of God. Amen po ba yun? And we are being built together. Hindi na po tayo po pwedeng tumulong sa renovation, but God is telling us right now that we need to help build the spiritual temple na kung saan pinaglagyan sa atin ng ating Panginoon. Sino po naniniwala dito na kayo po nilagay ng Diyos dito sa pamilya na ito? Pakitaas ang kamay. Do you consider this as your spiritual home? Do you consider this as the household of faith na pinalagyan sa atin ng ating Panginoon? Amen, no? So, our church, not the name, ang sabi dito, will become a holy temple of God if what? If each one of us individually will do his part in making this church as God designed it to be. And, pakibasa nga po, 1, 2, 3. Ayan. Sabihin mo sa katabi mo, narinig mo yan? Okay. We can only be the church kung gaano kaganda yung church natin, yung physical church natin doon, kailangan tumerno doon sa spiritual temple na mag-worship doon. Tama po ba yon? Kung orderly yung ating physical temple, dapat orderly din yung spiritual temple. Some of us here have been attending this church for many years already. Tama po ba? Pwede po ba ako maging modern Hagay ngayon? Pwede ba? If you will permit. Kasi meron lang pinapasabi ang Diyos sa atin eh. Okay lang po ba? At ang ating pong motto ngayon, bato-bato sa langit. Ang tamaan, mag-repent at mag-respond. Okay ba yan? Okay lang ba? Huwag kayong aalis ha? Huwag kayong aalis. At present, meron po tayong almost 145 devoted workers serving in the ministry, in the different ministries sa ating pong iglesia. They are doing their part in building the spiritual temple na binigay ng ating Panginoon dito sa atin. We have 27, at least 27 ministries, no, at present, ano. We also have at least hindi ko alam kung tama yung aking Mel, 75% ng ating pong congregation ay kasama na doon sa Great Commission. Ano ibig sabihin ng Great Commission? Nagpapadisciple
at nagdi-disciple. Every first Sunday of the month, meron po tayong tinatawag na Win Group Sunday na kung saan nagagather po yung lahat ng mga small groups. Okay? Gusto po natin sana na pag Win Group Sunday natin, lahat, sabihin natin lahat sana meron ng small group at meron ng dinidisciple. Kaya lang, hindi ko po alam what's preventing the other members why they are not joining in building this spiritual temple. Iba po yan sinasabi nila, not now, not yet. No? Ang tanong ko po mga kapatid, when do we think is the right time for us to help build this spiritual temple? When do we think is the right time for us to commit, to involve ourselves, no? Now, gusto ko pong gamitin yung ginawang solution ni Hagay, ano? Ano po yung tatlong solution niya? You go up into the mountain. Titingnan po natin ito in a spiritual sense. Whenever, kapag po nakikita natin yung mountain, going up to the mountain, palagi po yan, umaakyat sa bundok para i-meet ang Diyos. Tama po ba? Si Moses, he went up to the mountain in order to meet with God. Si Jesus Christ, he went up to the mountain in order to meet with God. So ano po yung gusto sabihin sa atin dito? God is saying to us, para po doon sa mga nagsasabi ng, not now, not yet, no? Ang sinasabi po ng ating Panginoon sa atin, you go out of your normal routine, normal pattern of life. Kung gusto mo magkaroon ng talagang radical change sa buhay mo, don't keep doing what you were doing over and over again in the past years. Ang sinasabi ng Panginoon, consider your ways. Tignan natin yung ating mga buhay. May napapansin ba tayo na para bang someone is blowing away the fruit of our labor? Para nawawalan ng halaga yung aking pagpapagala. Para ako naglalagay ng pera sa butas na bag. Ewan ko kung nakikita po natin yan, no? Pwedeng nagtatrabaho naman ako pero parang kulang, parang hindi enough, no? No? Now, hindi kaya si Lord ang nagbu-blow away ng mga bagay na gusto nating ma-save. Not because He wants to harm us, but He is trying to wake us up, no? Meron bang mission na ibinigay ng Diyos sa atin na dati ginagawa natin kaya lang natigil na? Because nagkaroon kayo ng mga medyo problema. Hindi ko po alam, no? Our ways might not be giving the opportunity for God to speak to us. And so parang sinasabi ng Panginoon sa atin, you go up to the mountain. You talk to God. You meet with God. Baka nga, kinakausap na tayo ng Diyos, kaya lang hindi natin binubusa yung tenga natin kasi bakit? Masyado tayong busy in, building our physical temple rather than the spiritual temple. Sabi dyan, not go up in the mountain, but bring down timber. Magdala kayo ng wood. Well, I'm not talking here of the physical wood, but I'm talking here of the spiritual wood. Ano po ito? You get the necessary skills through your gifts so that you can contribute in building this spiritual temple. Gusto ko po sabihin sa inyo mga kapatid, that God has deposited every gift sa bawat isa sa atin. At wala po pwede magsabi dito na, wala akong gift wala akong i-contribute. No. Actually, we have received the best gift. And so, kapag daw po na nakuha natin yung mga necessary skills, na-discover natin yung mga gifts, and then you build the spiritual house of God. No? Now, alam niyo po ba na nakatanggap tayo lahat ng, sabihin nating best gift, no? Ano po yung best gift na natanggap natin? Hawak mo ang B. Uy, yes.
Sensya na kayo, gumagamit ako ng ganito. Hindi po yan ang pangalan ng ano, ha? Kasi, napag-alaman namin, kapag kalokohan daw po sinasabi mo, mas natatandaan ng kongregasyon eh. Okay? Pagpopular, okay? Ano ibig sabihin ng BB? Bagong buhay. Lahat tayo binigyan ng bagong buhay, tama po ba? And we have something to share to other people. Yung bagong mission field na pupuntahan po natin, marami tao doon patay. Naglalakad sila, umingi sila, pero patay sila. Bakit? Wala silang tunay na buhay. Tayo meron tunay na buhay. And you know, gusto ko ipaalam sa inyo, hawak natin ang beat. Ha? Ang hirap mag-isip nito, ha? Ha? Okay? Hawak natin ang beat. Ano yung beat? The Bible that inwardly transform. Wow! Hallelujah! Di ba? Alam niyo po ba na meron po tayong mga kapatiran dito na lumalabas, pumupunta sa mga iba't ibang lugar para ibigay yung beat kasi hawak nila yung beat. Ayaw nilang hawakan ng todo-todo yung beat. Gusto nilang i-share. No, meron po tayong mga, ayan, sa Baleda, sa Pagkalinawan Residence, sa Purok 1, Eliseo Compound, Down at Mesa, Pamahaw. May nagpupunta po sa Santo Tomas, Batangas, twice a month. Yun po yung ating senior pastor. At nagpupunta rin po siya sa May San Juan every Wednesday. Bakit? Kailangan puntahan eh. Now, alam natin lahat na pagpunta natin doon, meron tayong bagong mission field kasi napakarami po mga offices doon. Amen po ba? No? Kaya lang alam niyo, napansin ko po doon sa mga Bible study na nagpupunta, yung mga Bible study volunteers natin, karamihan po sa kanila mga seniors. Sister Chris, pakitayo ka nga, pakitayo ka. Pakita yan. Si Sister Chris po yung ating ministry head ng Bible study. Hindi pa po yan senior, ha? Hindi pa po malapit na, malapit pa lang, no? Kaya lang, wala pong mga nagjo-join sa BS na mga medyo bata-bata. No? Alam mo, natutuwa po ako, nag-offer po si Kale ng magte-training sa music. No? Ang dami po nagpunta ng mga bata. Pero alam mo po ba, may mga nagpuntang medyo oldies na. Gusto nilang mag-aral ng mag-gitara. Nagulat nga ako, nagpunta sila. Wala po sa kanila yung not now, not yet. No? Kaya lang, parang sabi ko, isn't it na medyo you are too old for that? Ngayon ka pala mag-aaral mag-gitara. Alam po ang gusto nila? Makatulong sila sa BS. Kasi sa BS, kailangan po na magigitara para makakanta sila ng worship songs. Sa kanila, yung kanilang pagiging matanda, hindi sagabal para hindi ako makatulong sa pag-build. No? Kung interesado po tayong magpagamit sa BS, andyan po si Sister Chris. Sabihin nyo lang sa kanya, Sister Chris, kinausap ako kanina ng Panginoon eh. Gusto ko mag-volunteer na sumama sa BS. Amen po ba yun? Bato-bato sa langit. Ang tamaan, mag-repent at mag-respond. Ang church po nagpo-provide naman po ng necessary skills para ma-train po tayo eh. Nagte-train po tayo. No? Meron po tayong OIA so that we can know the way. No? Paano magturo? No? OIA so that you can know the way. Medyo nagra-rhyme naman. Ano? Meron po tayong counseling training, meron tayong coaching training. Marami pong pinoprovide ang Diyos. Kaya lang, mukhang iba sa atin ang sinasabi, not now, not yet. Okay. No? Alam niyo po ba, meron akong tip sa inyo eh. Kung wala na po kayo maisip na, wala akong ministry. Sabi po, ang tip, kung ano daw po nagbabother sa atin, baka yun daw po yung ministry natin. Halimbawa, nakita mo yung mga welcomers. Ano ba naman ito, mga welcomers ito? Para mga robot. Good morning, good morning. Happy Sunday. Parang hindi naman nagko-connect. Parang hindi warm. Pag napapansin mo yan na para bang hindi warm at hindi nag-engage, baka yun ang ministry mo. No? Baka kasama ka doon sa may hawak mo ang WII. Yung warm welcomers. Yan. No?
O kaya baka naman, sino po nakapunta doon sa may lugar na bagong place natin? Sino na po nakapunta? Baka mamaya, nababurden ka. Noong nagpunta ako doon, nililigaw ako eh. Hindi ko kasi makita kung saan banda. Pag meron ka pong concern, baka mamaya, yun ang ministry mo. Baka pwede ka sumama sa may hawak mo ampi. Ministry. Ano yun? Parking and entrance attendant. Alam niyo po, nung nandun tayo, meron naman mga parking people, di ba? Na nandun sa may parking space, di ba? At kahit galing sa may parking, tayo makikita mga kalalakihan, di ba? Baka tinatawag ka ng Diyos dyan. Hindi mo alam, no? Tapos, sabi natin, may mga nagsasabi, ano ba yan? Dati, pag alabang, andyan na kagad yung church. Ngayon, sasakay ka pa ng isa. Mahal-mahal ng pamasahe. Di ba? Pag ikaw, nakikita mo yung concern na yon, sasakay pa uli, no? Hindi natin alam kung ano. Baka yun ang ministry mo. So, mag-join ka doon sa hawak mo ang beep. Alam niyo po ba, nag-isip ang council na for the first 3 months, baka maglagay tayo ng mga sasakyan dito. Para yung mga pupunta po doon sa may alabang for, siguro, hindi forever yun, ha? Pansamantala lang, hindi pansamantagal yun, ha? Okay. Ngayon, halimbawa, meron kang sasakyan. Baka pwede ka sumama dyan sa may hawak mo ang beep ministry. Pero dapat siguraduhin mo lang na may busina yung kotse mo. Kasi baka, kasi yun po yung sign mo eh. Beep, beep. Sister, dito na ako. Kasi kung walang busina, sisigaw ka pa eh. Kung may... Tatawa kayo, no? In short, there are many ways. There are many ways by which we can participate. Ang tanong lang, ang kailangan lang, pumunta tayo sa bundok. Kausapin natin ng Diyos, Lord, ano ang gusto mong gawin ko para makapag-participate ako in building this spiritual temple na pinalagyan mo sa akin? Amen po ba yun? Now, gusto ko may pahatid sa atin that the physical temple, pag sinabi nating physical temple, owner po niya ng Diyos. And gusto ko po in the same way, sabihin sa atin that our lives as the temple of the Lord are owned by God. Sabi mo nga sa katabi mo, pag-aari ka ng Diyos, ha? Huwag kang mayabang, ha? Everything we have belongs to God. Our time, our money, our talents, and our lives. No? And you know, to counter the selfishness, realignment is needed. And realignment starts when we say, God, you are first. Because you own everything that I have, and I exist for your glory, not my own. And you know, when God is in His rightful place, everything else falls into order. 3 question lamang po ang basic question, no, as I end, para ma-counter natin yung selfishness. Una, where does my money go first? Sino po ba unang pinupuntahan? Ako po, kapag tanggap ko ng sweldo ko, tanggal na kagad yung tithes. Ano ko na yun? Devotion ko yun sa Diyos. Hindi po pwedeng sumala sa tithes kahit mahal yung gasolina. Ang tanong po natin, are we putting God first in our finances? Nag-pledge din po ako sa project ni Himaya. Hindi po ganun kalaki yung pinledge ko. No? Pero alam nyo, dumating po yung time ng mga past months kasi nagmahal yung gasolina. No? Nasira yung budget, di ba? Merong ganun sa inyo, nasira yung budget. No? Tapos para bang ang hirap mabigay sa project ni Himaya. At naisip ko, next month na ako magbibigay ng project na Himaya. Pero alam niyo, kinausap ako ng Panginoon eh. Yung pinangako mo sa Diyos, gawin mo. Kasi kapag ginawa mo, ang Diyos ang magpapala sa'yo pabalik. At alam niyo mga kapatid, every time na pipiliin ko na magbigay sa pledge ko, aside from my tithes, hindi ko po ginagamit yung tithes para sa pledge, Alam ko, ganun din kayo eh. No? Binabalik ng Diyos 100%. Tapos ngayon nga po, nagulat ako doon sa pension ko. Sabi nila kasi sa September daw po, dadadagan doon ng 10% yung pension ko sa SS.
for June, dinagdagan na po ng 10%. Praise God. Di ba? Saan ba napupunta yung oras natin? Di ba? O, yung running natin, hindi tayo sumasala. Yung mga sumba-sumba natin, hindi tayo sumasala. Ang tanong natin, meron ka bang time para sa Lord? And then, what drives our decision? Is it what I want or what God wants? Selfishness is a sin. At kaya po, sinasabi ng Diyos ito sa atin, ayaw niya na tayo po ay mabuhay sa ganitong pamamaraan. Because God would want to bless us. Amen? Pwede po tayong tumayong lahat. Ama namin sa langit, maraming salamat po sa pagkakataon binigay mo po sa amin para kami po ay patuloy na hindi lang po makarinig, kundi magawa po yung mga ipinapagawa mo po sa amin. Panginoon, alam ko po nangusap pa sa aming mga kapatid na nandirito na sinasabi pa rin, not now or not yet. Lord, I pray na hayaan mo po na makapag-respond po kami ng tama. Thank you, Lord, na kami po idadali mo sa bagong lugar. At Lord, dalangin po namin, pagpunta po namin sa bagong lugar na yon, hayaan mo po na bawat isa sa amin na nandito, nakapag-decide na that I will commit myself to help build the spiritual temple na pinaglagyan sa akin ng ating Panginoon. Lord, I pray that you will do that because it will give honor and glory to your holy name. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright. Pakitaas po ang beat. Alright, sige po. Alright po, dadako tayo sa ating tithes and offering. Meron po tayong mga envelopes in front of your seats. And for those who have prayer requests and answered prayer, you can drop them in these boxes. So para ma-share po natin that there are always good news from the Lord, no? And then if you have prayer items that you would want to list down, please i-drop din po natin sila. So, sige po, ready na po ba tayo mag-tithes and offering? Salamat, Pastor Mer, for reminding us to have the beat to give. Yeah, sige, let us pray. Lord, hallelujah, we honor you right now, Father. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo, sa pagpapala mo sa aming simbahan, sa aming mga pamilya. At salamat na idinako mo kami, Lord God, sa iyong simbahan para makarinig kami, Panginoon, ng mga salitang magtatanim sa aming mga puso at isipan. Much more that it will encourage us to give, Lord God, because it is your promise that if we will give, you will give us back bountiful, Lord God. At salamat, Panginoon, nagagamitin mo yung kalakasan namin, yung puso namin magbigay, para magpuri kami, Panginoon, sa iyong mga ginagawa dito po sa aming ministry, sa Win Alabang at sa buong Muntinlupa, Panginoon. Maraming pong salamat that we have given this privilege to give back to you, Father. Pinupuri ka namin, Lord God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Alright, sige po. We can drop our tithes and offering. Alright, so for Project Nehemiah, for those who have committed to support for Project Nehemiah, okay, you may now use your designated SOS envelope and drop your pledges here in the drop box. For wire transfer naman po, ayan, it is flash in the screen for those who wants to give via bank transfer. And if you're interested to support Project Nehemiah, commitment forms are still available. Just approach Brother Val and Sis Jenny. Actually, last week they have reported and praising God for all your commitment. Alright, to give this offering for Project Nehemiah. And let us continuously pray because the Lord hears us and there are other external people that gives to Project Nehemiah also. So, patuloy po
tayo yung magdasal about that. So, welcome din po namin ng lahat, ating mga kapatiran, lalo na yung mga nasa ating online service. Thank you for joining us. Hope we pray that you will join us face-to-face very soon. Alright, so for our announcement naman po, for those who want to ask for prayers, by the way, moving forward, if you want to be prayed for, nasa baba po yung intercessory team, so they can pray for you, including our pastor. So just approach them po sa baba. Ladies Ministry, calling all ladies, come and join their biannual fellowship. This will be held on June 6 at 9:30 a.m. dito po sa ating sanctuary. Ang attire theme po natin is Boho. Deadline of confirming your attendance is on May 29. Ay, tapos na? 31 na today. Today. Alright, so deadline for submission is today. Just approach Sister Beth for more details. YA. Ayan, YA, hello. So calling all YA leaders and potential leaders, come and join our YA Leadership Conference. This will be on October 31 to November 2 sa CCT Tagaytay po yan. So approach me if you are interested to join so we can discuss more details about it. Registration fee is 5,000 inclusive of accommodation, food, and conference access. Ayan. Win Kids Training naman. Alright, June 6, 9 a.m. to 5 p.m. This training will be about developing and organizing the King's Church system. Ayan. So this is open for all the Win Kids and Rich Kids teachers. And for those who want to join and be part of this ministry, please join them, especially yung mga mother and father. We encourage you to join this training also. Ayan. Win Group Leaders and Ministry Heads Meeting, June 13, 8:30 a.m. to 12 p.m. We will discuss about the relationship management system, phase 1 and 2. Phase 1 and then the second half will be about ministry budget creation. So meaning, lahat po ng mga ministry heads are encouraged to join and prepare their budget submission. This is our second half budget submission. And for those who are not able to submit in the past months, please, kasama po ako doon. So mag-submit po tayo at mag-prepare para sa June 13 submission. So I would like to call back Pastor Mer to give us the beat again. Thank you. Tayo po tayong lahat. Taas po natin ating kamay, tanggapin po natin benediction galing sa ating Panginoon. Now may the God of peace, that great shepherd of the sheep, equip you with everything good for doing His will. And may He work in us what is pleasing to Him through Jesus Christ. To Him be glory forever and ever. All, let's receive the blessing that comes from God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And all God's people say, Amen. God bless you. Yung po mga able, pwede pong mag-gather kayo doon sa may baba. Meron lang pong sasabihin si Pastor Edsel. Pastor Edsel, tuloy yan. Sorry nasabi ko, Pastor. Yung mga able po yung mga sasama sa outing,